Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 31, talata 1 hanggang 8. Si Josue, ang kahalili ni Moises. Nagpatuloy si Moises sa pagsasalita sa mga Israelita. Ang sabi niya, 120 taon na ako ngayon, at hindi ko na kayo kayang pamunuan. Bukod dito, sinabi sa akin ni Yahweh na hindi ako maaaring tumawid sa Jordan. Ang Diyos ninyong si Yahweh mismo ang mangunguna sa inyo. Pupuksain niya ang mga bansang daraanan ninyo upang mapasa inyo ang lupain nila. Si Josue ang inyong magiging pinuno, gaya ng sinabi ni Yahweh. Ang mga bansang iyon ay lilipulin ni Yahweh tulad ng ginawa niya sa mga haring Amoreo na sina Sihon at Og, at sa kani-kanilang kaharian. Sila'y ipapabihag ni Yahweh sa inyo, at gagawin naman ninyo sa kanila ang sinabi ko sa inyo. Magpakatatag kayo, at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Ipinatawag ni Moises si Josue, at sa harapan ng sambayanan ng Israel ay sinabi ang ganito, Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sapagkat ikaw ang mangunguna sa bayang ito sa pagsakop sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa kanilang mga ninuno. Si Yahweh ang mangunguna sa inyo. Sasamahan ka niya, hindi ka niya bibiguin o pababayaan man, kahit huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Amen. Isang mapagpalang buhay pong muli at magandang araw po sa ating lahat. Samahan niyo po akong muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-31 kabanata ng Deuteronomio, versikulo 9 hanggang 16. Ang mga tuntuning dapat basahin tuwing ika-7 taon. Isinulat ni Moises ang mga utos at ibinigay ito sa mga saserdoteng tagadala ng kaban ng tipan at sa matatanda ng bayan. Sinabi niya, sa pista ng mga kubol tuwing katapusan ng ika-7 taon, na siyang taon ng pagpapatawad, basahin ninyo ang kautosang ito pagharap ng Israel kay Yahweh sa lugar na pipiliin niya. Titipuning lahat, lalaki, babae, bata, pati ang mga nakikipamayan sa inyo upang marinig nila ang kautosang ito. Sa gayon, magkakaroon sila ng takot kay Yahweh at susundin nila ang kanyang mga utos. Pati ang inyong mga anak na di nakaalam nito ay magkakaroon ng takot kay Yahweh habang sila'y nabubuhay sa lupaing titirahan ninyo sa ibayo ng Jordan. Ang huling tagubilin ni Yahweh kay Moises. Sinabi ni Yahweh kay Moises, malapit ka nang mamatay. Tawagin mo si Josue at pumunta kayo sa toldang tipanan upang maitalaga siya. Gayon nga ang ginawa nila. Si Yahweh ay bumaba sa toldang tipanan sa anyong haliging ulap at tumayo sa pintuan. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, nalalapit na ang iyong kamatayan. Pag nangyari na ito, ang Israel ay magpapakasama at maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan sa lupaing pupuntahan nila. Tatalikod sila sa akin at sisira sa aming tipan. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Deuteronomio, Kabanata 31, versikulo 17 hanggang 23, at ang sabi, Kung magkaganoon, magagalit ako sa kanila, itatakwil ko sila at tatalikuran at sila'y madaling mabibihag ng kaaway. Darana sila ng mga kaguluhan at kapahamakan hanggang sa mapag-isip-isip nilang ito'y dahil sa akong Diyos nila at hindi nila kasama. Mababayaan ko sila dahil sa kasamaang ginawa nila, ang pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan.
Kaya nga isulat mo ang awiting ito at ituro sa bansang Israel upang maging tagapagpaalala sa kanila. Kapag nadala ko na sila sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay tulad ng aking pangako sa kanilang mga ninuno, mamumuhay na sila ng sagana at tiwasay. Ngunit sasamba sila at maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Tatalikod sila sa akin at sisira sa aming kasunduan. Kung dumating na sa kanila ang matinding kahirapan at kaguluhan, ang awit na ito ang siyang susumbat sa kanila sapagkat matatanim ito sa isipan na magiging lahi nila. Hindi ko pa sila nadadala sa lugar na ibibigay ko sa kanila ay alam ko na ang kanilang binabalak. Nang araw ring iyon, sinulat niya ang isang awit at itinuro ito sa mga Israelita. Itinalaga ni Yahweh si Josue na anak ni Nun. Sinabi niya, magpakatatag at lakasan mo ang loob mo sapagkat ikaw ang mangunguna sa Israel sa pagpunta nila sa lupaing ipinangako ko sa kanila. Hindi kita pababayaan. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Deuteronomy, chapter 31, verse 24 to 30. At nangyari nang matapos ni Moises na masulat ang mga salita ng kautusang ito sa isang aklat hanggang sa natapos, na nagutos si Moises sa mga Levita na may dala ng kaban ng tipan ng Panginoon na sinasabi, kunin ninyo ang aklat na ito ng kautusan at ilagay ninyo sa siping ng kaban ng tipan ng Panginoon ninyong Diyos, upang dooy maging pinakasaksi laban sa iyo. Sapagkat talastas ko ang iyong panihimagsik at ang iyong matigas na ulo, narito nabubuhay pa akong kasama ninyo sa araw na ito. Kayo'y naging mapanghimagsik laban sa Panginoon, at gaano pa kaya pagkamatay ko. Pulungin mo ang mga matatanda sa iyong mga lipi at ang inyong mga pinuno upang masalita ko ang salitang ito sa kanilang pakinig at matawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa kanila. Sapagkat talastas ko na pagkamatay ko, kayo'y mga sasama at mga liligaw sa daan na aking itinuro sa inyo. At ang kasamaan ay sasapit sa inyo sa mga huling araw, sapagkat inyong gagawin niya ang masama sa paningin ng Panginoon upang ipamangkahin niya kayo sa kagalitan at sa pamagitan ng mga gawa ninyong mga kamay. At sinalita ni Moises sa pakinig ng buong kapisanan ng Israel ang mga salita ng awit na ito hanggang sa natapos. This is the word of God.